Biglang naalala ni Naruto ang dogwang si Jiraiya na tinanong siya kung may natatandaan ba siya sa nangyari. Doon niya naintindihan na siya pala ang Samaire sa Tenchi Bridge at sa paligid nito. Pinagalitan siya ni Yamato dahil hinayaan niyang lumunin siya ng galit at gamitin ang kapangyarihang alam naman niyang makakasakit sa mga nasa tabi niya. Sinabi rin ni Yamato na ang lakas ng Nine-Tailed Fox ay hindi kanya, kaya huwag niyang asahan iyon para sagipin si Sasuke o protektahan si Sakura. Dapat niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan dahil sapat na ang lakas niya. Samantala, patuloy na tumatakbo sina Sai, Orochimaru, at Kabuto sa ibabaw ng ilog papunta sa kanilang hideout. Nagpahinga muna sila para linisin ni Kabuto ang mga gamit at sandata niya. Sinabi ni Kabuto kay Orochimaru na kailangan niya ng bagong bangkay na lalaki, edad 15 hanggang 17, para palitan ang ginamit nilang patibong. Napansin naman ni Sai na wala sa bag niya ang kanyang picture book at naalala niyang nalaglag ito nang ambusin siya ni Kabuto. Habang nag-uusap sina Naruto at Yamato tungkol sa battle strategy, naisipan ni Sakura na basahin ang picture book ni Sai. Tinawag niya sina Naruto at Yamato para tingnan ito. Doon nila nakita na tungkol ito sa dalawang batang lalaki na lumalaban sa mga kalaban at kinukuha ang mga gamit ng mga ito. Pero sa kalagitnaan ng kwento, nagharap ang dalawa sa isang laban. May isang pahina na blanko habang sa kabila ay may isang itim ang buhok na walang mukha. Napansin ni Naruto na ang batang iyon ay si Sai. Napagtanto naman ni Sakura na ang isa pang bata ay ang kanyang kuya na pumanaw na. Sa wakas, dumating sina Orochimaru, Sai, at Kabuto sa hideout. Pagpasok nila, napansin ni Sai na may isang lalaking naghihintay sa kanila. Agad niyang nakilala kung sino ito, walang iba kundi si Sasuke Uchiha. Sa harapan nila, nakabukas ang Sharingan ni Sasuke, at sinabi niyang huli na naman si Orochimaru. Sa hideout ni Orochimaru sa Kusage Court, sa wakas ay nagkaharap sina Sai at Sasuke, ang taong matagal nang hinahanap ni Naruto at Sakura. Medyo naiinip si Sasuke dahil hinihintay niya si Orochimaru para turuan siya ng bagong teknik. Sinubukan ni Sai na ipakilala ang sarili niya kay Sasuke, pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, ginamit ni Sasuke ang kanyang Sharingan at pinatulog siya sa isang matinding Genjutsu. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Sai, isang bagay na hindi niya madalas maramdaman, at napaluhod siya. Pagkatapos ng ilang saglit, nakabawi siya at sinabi kay Sasuke na siya siguro ang hinahanap ni Naruto. Nang marinig ang pangalan ni Naruto, medyo naintriga si Sasuke pero ang sagot niya lang ay parang pamilyar lang ito. Sinabi ni Sai na ayon kay Sakura, itinuturing ni Naruto si Sasuke bilang kapatid. Ngunit sumagot si Sasuke na iisa lang ang tunay niyang kapatid at iyon ang dapat niyang patayin. Pagkasabi noon, biglang naglaho si Sasuke at umalis na rin si Orochimaru, iniwan si Sai kay Kabuto. Bago umalis, iniabot ni Sai kay Kabuto ang laman ng envelope ni Danzo at sinabing ihanda ang bingo book. Binuksan ito ni Kabuto at nagulat siya sa nakita, mga personal files ng lahat ng Anbo na sumusunod sa utos ng Hokage, kasama na ang mga miyembro ng Hokage Guard Platoon. Samantala, sa labas ng hideout, muling nagkita sina Yamato, Naruto, at Sakura kasama ang wood clone ni Yamato. Sinabi ng clone na nasa likod lang ng isang malaking bato ang hideout ni Orochimaru. Matapos kunin ni Yamato ang impormasyon mula sa clone, binigyan niya ang grupo ng tracking seeds na kailangang lunukin. Sinabi niya na naglagay siya ng isa sa pagkain ni Sai at isa sa damit nito, kaya nalaman ng wood clone ang kinaroroonan niya. Gamit ang Earth Release, tunneling technique, gumawa si Yamato ng malaking butas sa lupa para makalusot sila ng hindi nahahalata. Naunang sumunod si Sakura. Habang naghahanda si Naruto na tumalon, naisip niya na sa wakas, malapit na ulit niyang makita si Sasuke. Sa loob ng hideout, natigil bigla ang grupo sa isang dead end. Sinabi ni Naruto na gagamitin niya ang Rasengan para basagin ang pader, pero pinaalalahanan siya ni Sakura na baka marinig sila ni Orochimaru. Sa halip, ginamit ni Yamato ang wood release, hand tool manipulation technique para gawing drill ang kanyang daliri at binutas ang pader. Nang mabuksan ang daanan, nagbigay siya ng babala sa grupo na huwag gumamit ng maraming chakra para hindi sila matuntun. Habang naglalakad sina Kabuto at Sai, dinala siya ni Kabuto sa isang kwarto at sinabihang huwag magsalita kung hindi kailangan. Dahil hindi pa rin siya tiwala kay Sai bilang miyembro ng Root, inilock niya ito sa loob. Matapos suriin ni Sai kung may nagmamanman sa kanya, kinuha niya ang 2 scroll at sumamon ng bingo book. Samantala, naalala ni Kabuto ang utos ni Orochimaru at napagtanto niyang naiwan niya ang envelope sa kwarto ni Sai. Bumalik siya para kunin ito, hindi niya alam na nasa kabilang hallway na sina Naruto, Sakura, at Yamato, naghahanap kay Sai. Sa loob ng kwarto, binubuklat ni Sai ang bingo book pero biglang natigilan siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok ang Team Kakashi sa kwarto ni Sai.
Ginamit ni Yamato ang wood-release hand tool manipulation technique para gawing susi ang daliri niya at binuksan ang pinto. Ibinigay ni Sakura kay Sai ang kanyang picture book na ikinatuwa naman nito. Galit na tinanong ni Naruto si Sai kung bakit niya sila niloko. Dahil hindi na niya maitago ang sikreto niya at hindi rin niya kayang labanan ang tatlo ng sabay-sabay, inamin na ni Sai ang totoong misyon niya. Sinabi niya na pinadala siya ni Danzo para magkunwaring tauhan ni Orochimaru at makipagsabuatan sa kanya para wasakin ang Konoha. Naalala ni Sakura ang mga buhay na nawala noong huling beses na sinubukang wasakin ni Orochimaru ang Konoha, lalo na ang pagkamatay ng Third Hokage, kaya lalo siyang nainis kay Sai. Pero hindi ito dinamdam ni Sai. Ipinaliwanag ni Yamato na si Sai ay mula sa Root, isang espesyal na grupo na sinanay ni Danzo para maging walang emosyon. Idinagdag niya na ang ganitong klaseng training ay katulad ng ginagawa sa Kurogekure. Naalala ni Naruto ang Kiri, ang bayan ni Zabuza. Muli niyang naisip ang kwento ni Zabuza tungkol sa matinding graduation exam sa Kiri, kung saan kailangang patayin ng mga mag-aaral ang kanilang mga kaklase para makapasa. Pero hindi kumbinsido si Sakura. Sinabi niya na kahit paano, may emosyon pa rin si Sai dahil halatang pinapahalagahan niya ang picture book niya. Ipinunto niya na mahalaga ito kay Sai dahil ito na lang ang natitirang alaala niya sa kanyang kapatid. Agad namang itinanggi ni Sai na may ganitong koneksyon siya sa libro at idinagdag pa niya na hindi rin talaga, Sai, ang tunay niyang pangalan. Wala siyang pangalan dahil isa lang siyang gamit ni Danzo. Inamin niyang hindi niya totoong kapatid ang lalaking nasa picture book niya. Isa lang itong batang lumaki kasama niya sa Root. Duda si Yamato na baka pinatay ni Sai ang kapatid niya, pero may halong emosyon nang sagutin ni Sai na hindi niya ito pinatay. Sa halip, namatay ito dahil sa sakit. Ang picture book ay ginagawa niya noon bilang regalo, pero nang mamatay ang kapatid niya, hindi na niya alam kung paano tatapusin ito. Simula noon, itinaboy na niya ang anumang personal na damdamin. Samantala, pabalik si Kabuto sa kwarto ni Sai para kunin ang envelope na naiwan niya. Naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon tungkol sa anbo ng Konoha, lalo na ang mga bantay mismo ng Hokage. Ngunit pagpasok niya sa kwarto, nagulat siya, wala ng tao at wala na rin ang envelope. Lumipat na pala ang Team Kakashi kasama si Sai sa labas ng hideout. Ginamit ni Yamato ang wood release para igapos si Sai. Sinabi ni Naruto na ngayon na wala nang sagabal, pwede na nilang ituloy ang misyon nilang iligtas si Sasuke. Hindi maintindihan ni Sai kung bakit pinagpipilitan ni Naruto na iligtas si Sasuke. Sabi niya, ilang minuto lang ang nakalipas nang makita niya si Sasuke. At mukhang wala naman itong pakialam kay Naruto. Hindi niya maintindihan kung bakit pilit pang nililigtas ni Naruto ang isang taong ayaw namang maligtas. Ipinaliwanag ni Naruto na noon, inis siya kay Sasuke dahil ito ang pinakamagaling sa klase, habang siya naman ang pinakawalang kwenta. Pero habang tumatagal, nabuo ang isang hindi matatawarang koneksyon sa pagitan nila. Para kay Naruto, si Sasuke ang unang taong tunay na tumanggap sa kanya. Dahil sa bond na ito, handa siyang protektahan si Sasuke kahit pa kailangan niyang labanan si Orochimaru. Medyo naantig si Sai sa sinabi ni Naruto pero hindi niya ito ipinahalata. Ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Naruto, handa na siyang sagipin si Sasuke. Habang ipinagpipilitan ni Naruto na babawiin niya si Sasuke, biglang lumitaw si Kabuto at inambush sila. Nagulat si Kabuto na nahanap siya ng Team Kakashi, pero naalala niyang si Yamato ay isa sa mga eksperimento ni Orochimaru, kaya hindi na siya nagtataka. Pinapalayas ni Naruto si Kabuto, pero syempre, hindi ito umalis. Dahil doon, sumugod si Naruto gamit ang Rasengan. Pero parang wala lang kay Kabuto, naiwasan niya ito at pinawi ng walang kahirap-hirap. Dahil dito, ginamit ni Naruto ang Shadow Clone Technique para sabayang atakihin si Kabuto. Pero malupit si Kabuto, binali niya ang isang pulso ni Naruto at ginamit ang kanyang Chakra Scalpel para patumbahin ang iba pang kopya ni Naruto. Pinatrap naman siya ni Yamato gamit ang wood release, pero nakaiwas si Kabuto sa ere. Hindi rin nagpatalo si Sakura, umakyat siya sa mga istrukturang gawa sa kahoy at sinubukang suntukin si Kabuto gamit ang Chakra Enhanced Strength. Ngunit sa huling sandali ay nagawang mailagan ni Kabuto ang suntok ni Sakura. Ang suntok ni Sakura sa halip ay tumama sa bato, sobrang lakas ng tama na nagkabutas ito at nag-ambala ang isang pugad ng putakti. Sa inis ng mga putakti, sabay-sabay nilang inatake si Kabuto. Pero hindi pa rin natinag si Kabuto, ginamit niya ang kanyang Chakra Scalpel para tabasin ang mga putakti ng isang mabilisang slash. Naisip ni Kabuto na baka hindi niya kayang sabayan ng tatlong shinobi kaya pinalaya na lang niya si Sai. Pero kampante pa rin siya kay Sai, iniisip na kakampi niya ito. Matapos doon, pinagsalitaan niya si Naruto, tinawag itong nakakaawa dahil patuloy nitong hinahabol si Sasuke kahit hindi na raw ito ang dating Sasuke na kilala nila.
Naalala ni Sai ang sinabi ni Naruto tungkol sa kanilang bond ni Sasuke. Bigla siyang kumilos at inatake si Kabuto mula sa likod, sabay gapos dito. Sinabi ni Sai na gusto niyang makita mismo ang bond sa pagitan ni Naruto at Sasuke. Nang tanungin ni Kabuto kung ano ang ginagawa niya, sinagot lang siya ni Sai gamit ang sariling salita nito na ang mga tao ay nagbabago. Ginamit ni Yamato ang wood release para ikadina si Kabuto habang naghahanda ang grupo na muling pumasok sa hideout. Ibinunyag ni Kabuto na tapos na dapat ang training ni Sasuke kay Orochimaru at malamang nagpapahinga ito sa isa sa mga silid. Napangiti si Naruto at Sakura, sigurado na silang nasa loob talaga si Sasuke. Pero bago pa sila makapasok, binalaan sila ni Kabuto, maraming walang laman na kwarto at mahahabang pasilyo, kaya posibleng hindi lang si Sasuke ang matagpuan nila kundi pati ang personal na kwarto ni Orochimaru, pero syempre, wala nang atrasan. Desidido silang hanapin si Sasuke kahit anong mangyari. Naiwan ang isang wood clone ni Yamato para bantayan si Kabuto habang ang Team Kakashi ay pumasok na muli sa hideout. Sa loob, naghiwalay sila sa dalawang grupo, Yamato at Sakura sa isa, at Naruto at Sai sa kabila. Pumayag si Sai. At si Naruto naman, kahit may pag-aalinlangan, sumunod na rin dahil gagawin niya ang lahat para mahanap si Sasuke. Pinagtinginan nila ang maraming silid pero wala silang makitang Sasuke. Habang naghahanap, nagbalik sa alaala ni Naruto at Sakura ang kanilang mga pinagsamahan kasama si Sasuke noon. Habang patakbo sa isang pasilyo, malakas na sumigaw si Naruto, tinatawag ang pangalan ni Sasuke. Sa isang silid, nagising si Sasuke. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at kitang-kita ang Sharingan na activated. Pero ilang saglit lang, ipinikit niya ulit ito. Habang patuloy sa paghahanap sina Naruto at Sai kay Sasuke, biglang bumagsak si Naruto. Hindi pa pala siya lubusang naka-recover mula sa paggamit ng kanyang four-tailed form kanina. Nawalan siya ng malay kaya binuhat siya ni Sai at inilagay sa gilid para makapagpahinga. Samantala, sina Sakura at Yamato naman ay tuloy lang sa pagsuyod sa bawat kwarto. Naiirita na si Sakura dahil parang wala namang kahit anong bakas ni Sasuke. Pinayuhan siya ni Yamato na huwag magmadali kasi nasa lungga sila ni Orochimaru at baka may mga patibong sa paligid. Sa ibabaw naman, ang wood clone ni Yamato ay patuloy na binabantayan si Kabuto. Sinabi ni Kabuto na nasa isip lang niya ang tanging mapa ng hideout kaya wala silang ibang paraan para makahanap ng tamang daan. Pero ayaw pa rin siyang ibalik ng wood clone sa loob. Ang hindi niya alam, may itinatagong chakra scalpel si Kabuto sa likod niya, mukhang may binabalak ito. Sa wakas, nagkamalay na ulit si Naruto. Sinabi ni Sai na naaalala niya ang kanyang nakatatandang kapatid tuwing nakikita si Naruto. Napaisip siya sa kanyang mga alaala at biglang naalala kung ano dapat ang ido-drawing niya noon. Dali-dali niyang dinrawing ang sarili niya at ang kanyang kuya na magkahawak kamay at nakangiti. Sinabi niya kay Naruto na ito ang kanilang pangarap noon at si Naruto ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kuya. Biglang naputol ang usapan nila nang biglang lumitaw si Orochimaru sa pasilyo. Bigla siyang umatake gamit ang Hidden Shadow Snake Hands technique pero mabilis na nakailag sina Naruto at Sai. Sinabi ni Naruto kay Sai na unahin na nitong hanapin si Sasuke habang siya na ang bahala kay Orochimaru. Habang papalayo si Sai, handa na si Naruto sa laban. Gumamit siya ng Shadow Clone Technique para mas maraming umaatake kay Orochimaru pero kayang-kaya itong harapin ni Orochimaru gamit ang kanyang ahas at espada. Isang Rasengan ang tumama sa isang ahas pero biglang may sumunggab kay Naruto mula sa likod. Napaisip si Orochimaru kung ito na ba talaga ang pinakamalakas na Naruto. Bigla namang kinonsidera ni Naruto na gamitin ang Nine Tails power pero naalala niya ang babala ni Yamato. Hindi niya gustong mawalan ng kontrol at baka masaktan pa ang mga kasama niya. Kaya nagdesisyon siyang huwag gamitin ang chakra ng QB. Sinubukan siyang tapusin ni Orochimaru pero sakto namang dumating si Yamato at ginamit ang wood release para harangan ng atake. Habang abala sina Naruto sa laban, ginamit ni Sai ang pagkakataon para humanap ng ibang paraan para mahanap si Sasuke. Gumamit siya ng Super Beast imitating drawing at nagpadala ng maraming inkrats para maghanap sa bawat sulok ng hideout. Si Orochimaru naman ay naramdaman si Sai pero hindi na lang niya ito hinabol. Sa halip, sinabihan niya ang Team Kakashi na ipagpapaliban niya ang laban nila ngayon basta't makipaglaban sila sa Akatsuki para sa kanya bilang kapalit. Tinanong ni Sakura kung nasaan si Sai at sinabi ni Naruto na umalis ito para hanapin si Sasuke. Napansin ni Sakura na naiwan ni Sai ang kanyang backpack. Nang buksan niya ito, napangiti siya, natapos na ni Sai ang kanyang picture book. Biglang may napansin si Yamato sa loob ng bag ni Sai, isang bingo book. Nagulat siya dahil hindi niya akalaing may ganito si Sai. Ipinaliwanag niya na ang bingo book ay listahan ng mga target na kailangang patayin.
Kung may hawak si Sai nito, ibig sabihin ay nasa assassination mission siya. Laking gulat nilang tatlo nang makita nila kung sino ang nasa bingo book, walang iba kundi si Sasuke. Ngayon lang nila naisip ang posibilidad na baka ang tunay na misyon ni Sai ay patayin si Sasuke. Samantala, isa sa mga inkrats ni Sai ang nakahanap ng silid ni Sasuke. Dahan-dahang binuksan ni Sai ang pinto at tumambad sa kanya si Sasuke, nakahiga sa gilid at nakatalikod. Kita ang simbolo ng Uchiha clan sa kanyang likuran. Nakita ni Yamato ang bingo book ni Sai at ipinaliwanag kay Naruto at Sakura na lahat ng may X sa mukha ay malamang napatay na ni Sai. Nang makita nila ang larawan ni Sasuke sa loob, sinabi ni Yamato na ang totoong misyon ni Sai ay hindi lang makipag-ugnayan kay Orochimaru at Danzo, kundi patayin si Sasuke. Paliwanag ni Yamato, hindi gustong wasakin ni Danzo ang Konoha, kundi protektahan ito. Para sa kanya, banta si Sasuke dahil siya ang napipisil na bagong katawan ni Orochimaru, kaya kailangang alisin. Hindi makapaniwala si Naruto na kayang patayin ni Sai si Sasuke. Naalala niya ang totoo at taos-pusong ngiti ni Sai nang matapos ang kanyang picture book. Pero si Sakura naman ay naisip ang sinabi ni Sai noon na may iba pang gamit ang tunay ng ngiti gaya ng pagpapakalma sa isang sitwasyon. Dahil dito, nagmadali silang hanapin si Sai para sabay na rin nilang mahanap si Sasuke. Si Sai naman ay natunto na ang kwarto ni Sasuke at pinapasok ang 3 ink snakes niya. Pero agad nagising si Sasuke, nararamdaman niya ang presensya ni Sai. Sinabi ni Sai na inutusan siya ni Danzo para patayin si Sasuke pero nagbago na ang isip niya. Ngayon, nandito siya para protektahan ang koneksyon ni Naruto at Sasuke at ibalik si Sasuke sa Konoha. Nainis si Sasuke dahil gin-icing lang siya para sa isang bonding session. Sinubukan siyang igapos ni Sai gamit ang kanyang ink snakes pero isang iglap lang nakawala si Sasuke at sumabog ang isang bahagi ng base. Narinig ito ni Yamato at agad nilang sinundan ang lakas ng chakra ni Sai. Nagmamadali silang tumakbo sa pasilyo hanggang sa makita nila ang liwanag sa dulo. Napansin ni Sakura si Sai at dali-daling lumabas sa butas. Hinailan niya si Sai at handa na siyang suntukin nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Nanigas si Sakura sa kanyang kinatatayuan. Kilala niya ang boses na iyon. Napatingin siya at nakita si Sasuke. Narinig rin ni Naruto ang boses ni Sasuke kaya dali-dali siyang lumabas. Nagulat si Sasuke nang makita siya at tinanong kung kasama nila si Kakashi. Sinabi ni Yamato na siya ang pumalit bilang pinuno ng Team Kakashi at nandito sila para ibalik si Sasuke sa Konoha. Napangisi si Sasuke sa narinig at sinabi niyang si Sai pala ang kapalit niya. Tinawag niyang mahina si Sai. Agad namang hinugot ni Sai ang kanyang espada. Pinigilan siya ni Sakura pero sinabi ni Sai na bagamat ang misyon niya ay patayin si Sasuke. Hindi na siya susunod sa utos ng iba. Salamat kay Naruto, natutunan niyang magdesisyon para sa sarili niya. Dagdag pa niya, hindi niya ganap na nauunawaan ang koneksyon ni Naruto at Sasuke pero alam niyang gagawin ni Naruto at Sakura ang lahat para protektahan ito. Dapat ay naiintindihan ito ni Sasuke. Tumingin si Sasuke at sinabi niyang naiintindihan naman niya. Kaya nga niya pinutol ang koneksyon na iyon. Naalala niya ang pagkatalo niya kay Itachi habang pinoprotektahan si Naruto. Sinabi niyang ang tanging koneksyon na mayroon siya ay kay Itachi at ito ay isang koneksyon ng puot at paghihiganti. Naalala ni Naruto at Sasuke ang huli nilang laban. Nagtataka si Naruto kung bakit hindi siya pinatay ni Sasuke noon lalo na kung gusto talaga nitong putulin ang kanilang pagkakaibigan. Sagot ni Sasuke, hindi niya pinatay si Naruto dahil ayaw niyang makuha ang kapangyarihan sa paraan na ginawa ni Itachi na sinabihan siyang patayin ang kanyang matalik na kaibigan para gisingin ang kanyang Mangekyou Sharingan. Naguluhan si Naruto at sinabing hindi niya maintindihan pero sinabi ni Sasuke na wala siyang balak magpaliwanag. Gamit ang napakabilis niyang galaw, biglang lumitaw si Sasuke sa harapan ni Naruto. Tinanong niya kung pangarap pa rin itong maging Hokage, sabay sabi na sana ginugol na lang ni Naruto ang mga taon sa pagsasanay kaysa sa paghabol sa kanya. Napaisip si Naruto na hindi siya maaaring maging Hokage kung hindi man lang niya kayang iligtas ang kaibigan niya. Hinugot ni Sasuke ang kanyang espada at sinabing dati, pinatawad pa niya si Naruto, pero ngayon, wala na siyang pakialam dahil wala na silang koneksyon. Sinubukan niyang saksakin si Naruto sa likod, pero napigilan ito ni Sai. Pinuri ni Sasuke ang pag-block ni Sai, pero bigla siyang naglabas ng Chidori na damaloy sa buong katawan niya, na tumalsik sina Naruto at Sai at nawala ng malay. Samantala, naalala ni Sakura ang pangako niyang hindi na siya magiging mahina. Gamit ang Chakra Enhanced Strength, sinubukan niyang suntukin si Sasuke. Pero gamit ang kanyang Sharingan, nakita ni Sasuke ang galaw niya at agad naghanda ng Chidori sa kanyang espada. Sinubukan siyang pigilan ni Yamato gamit ang kanyang kanay pero binaliwala lang ito ni Sasuke at diretsyong sinaksak si Yamato. Nagising si Naruto at unti-unting nadadala ng chakra ng Nine Tails.
Napansin ng First Hokage's necklace na nasa lupa. Sa loob ng kanyang isipan, kinausap siya ng Ninetales, sinasabing alisin ang selyo at gamitin ang buong lakas nito. Sinubukan ni Naruto na palayasin ito, pero sinabi ng Fox na palagi namang ginagamit ni Naruto ang kapangyarihan nito kapag nasa panganib siya, na wala siyang laban kung wala ito. Pero bago pa makagalaw si Naruto, biglang lumitaw si Sasuke sa loob ng kanyang isipan. Nagulat si Naruto at maging ang Fox. Narealize ni Sasuke na ang Nine-Tailed Fox ang tunay na pinagmumulan ng lakas ni Naruto. Natuwa ang Fox dahil nagawa ni Sasuke na makita siya gamit ang Sharingan. Sinabi nitong si Sasuke ay kahawig ni Madara Uchiha noong unang panahon. Pero hindi nagpakita ng interes si Sasuke, hindi raw niya kilala ang Madara na iyon at wala siyang pakialam. Sa isang iglap, pinigilan ni Sasuke ang chakra ng Ninetales. Parehong nagulat si Naruto at ang Fox, pero bago mawala, binalaan ng Fox si Sasuke na huwag patayin si Naruto. Bumalik ang ulirat ni Naruto sa totoong mundo. Nakita niya si Sasuke na nakatingin sa kanya. Ginamit ni Yamato ang kanyang wood release para pilitin ang espada ni Sasuke na alisin mula sa katawan niya. Sinubukan niyang hulihin si Sasuke gamit ang wood release, wood lock ang wall, pero sa isang iglap, pinasabog ito ni Sasuke at nakawala. Hindi makapaniwala ang Team Kakashi sa lakas at bilis ni Sasuke ngayon. Tinanong ni Naruto si Sasuke kung bakit siya nananatili kay Orochimaru kahit halata namang gusto lang nito ang katawan niya. Sagot ni Sasuke, pareho lang sila ni Orochimaru, hindi nila kayang talunin si Itachi mag-isa. Pero kung makakakuha siya ng sapat na lakas para patayin si Itachi kapalit ng kanyang katawan, handa siyang bayaran ng presyong iyon. Sinabi ni Yamato kina Naruto at Sakura na hindi pa siya seryosong lumaban kay Sasuke dahil sa konsiderasyon sa kanila, pero ngayon gagamit na siya ng mas mabibigat na paraan para ibalik si Sasuke sa Konoha. Napailing si Sasuke at sinabing tapos na siya sa kanila. Binitiwan niya ang espada niya, itinanim sa lupa, at gumawa ng hand signs para patayin silang lahat. Biglang kumislap ang chakra sa katawan niya, pero bago pa niya magawa ang teknik, hinawakan ni Orochimaru ang kamay niya at sinabing huwag itong gamitin. Bastos namang sinabi ni Sasuke kay Orochimaru na bitawan siya, kaya pinagsabihan siya ni Kabuto. Ipinaliwanag ni Kabuto na dapat nilang hayaang mabuhay ang Team Kakashi para mapatay pa nila ang ibang miyembro ng Akatsuki na maaaring magbigay ng pagkakataon kay Sasuke na labanan si Itachi. Sa huli, sumunod si Sasuke at silang tatlo ay biglang nawala sa mga apoy. Nagpuyos sa galit si Naruto sa sarili niya dahil hindi niya na naman napigilan si Sasuke. Naiyak siya sa sama ng loob. Pinigilan ni Sakura ang luha niya at sinabihan si Naruto na walang kwenta ang pag-iyak, hindi nito iligtas si Sasuke. Sabi niya, magkasama silang dalawa na magpapatuloy. Sumali si Sai sa kanilang misyon, sabay sabing tatlo ay mas maganda kaysa dalawa na ikinatuwa ni Yamato. Matapos ang kanilang misyon, bumalik sila sa Konoha at nag-ulat kay Tsunade. Matatag na sinabi ni Naruto na hindi niya susukwan si Sasuke, kaya inutusan sila ni Tsunade na umuwi muna habang wala pang bagong misyon. Habang naglalakad pa uwi, nagyaya si Naruto kay Sakura na lumabas, pero mabilis siyang tinanggihan nito, sabay sabi na sinabi ni Tsunade na umuwi sila. Habang nagmamasid mula sa likod, sinubukan ni Sai na makisabay sa kanilang bond. Kumaway siya sa kanila, pero nawala na ang dalawa bago pa niya matapos. Samantala, sa ospital, nagulat si Kakashi nang malamang nakipaglaban ng team niya kay Sasuke. Ikinwento ni Jiraiya ang buong pangyayari sa misyon mula sa paglabas ng 4 na buntot na anyo ni Naruto. Ang laban nila ni Orochimaru hanggang sa pagkikita nila ni Sasuke. Napabuntong hininga si Kakashi, alam niyang magiging makulit na naman si Naruto at hihiling ng mas matinding training para makahabol. Sa opisina ni Tsunade, iniulat ni Yamato na tama ang hinala niya kay Sai na isinugo ito ni Danzo para sa isang lihim na misyon. Ang totoo, ipinadala siya ni Danzo para patayin si Sasuke upang hindi magkaroon ng bagong katawan si Orochimaru. Napansin ni Tsunade ang diskarte ni Danzo, maabilidad pero mapanganib. Pero nang ibigay ni Yamato ang lihim na dokumento mula kay Danzo patungkol sa mga anbo na nakatalaga sa proteksyon ng Hokage, labis itong ikinagalit ni Tsunade. Mabilis niyang inutusan si Shizune na higpitan ng seguridad habang nagngingit-ngit sa ideyang tila nagbabalak si Danzo ng kudeta. Sa root headquarters, bumalik si Sai at iniulat ang kanyang pagkabigo kay Danzo na nabigla dahil hindi pa kailanman pumaalya si Sai sa misyon. Humiling si Sai na manatili ang pangalan niya at manatili sa Team Kakashi. Dahil hiniling din ito ni Tsunade, napilitan si Danzo na pumayag, pero hindi bago pa niya ipaalala kay Sai na ang emosyon ay walang silbi dahil humahantong lang ito sa galit at puot. Habang nag-iisip, naalala ni Sai ang matinding galit ni Sasuke kay Itachi, pero naalala rin niya ang kasiyahan ni Naruto sa pagkakaibigan nila ni Sasuke. Napagpasyahan niyang piliin ang masayang bond kaysa sa mapait na galit.
Umuwi siya at nagplano ng ipinta ang kanyang nararamdaman. Pero bago pa siya makapagsimula, biglang may sumigaw mula sa labas ng bintana niya, si Naruto. Pagtingin niya, nandoon ang buong Team Kakashi, handa na ulit sa panibagong misyon.